What is up, Moto Fam? It's me, Motozeki, with another Moto Vlog. And today, ang pag-uusapan natin is about sa legality ng top box. Itong video nga pala na to is episode 1 ng gagawin kong series para sa rules and regulations ng LTO. Dahil ignorance of the law excuses no one. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-hit mo na yung subscribe button at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Bago ko simulan itong video ko na to, is gusto ko muna mag-shoutout kay Sir Ian, kay Ma'am Tracy, kay Sir Rigor, kay Camaro Moro Vlogs, at kay Ilocano Lakwachero. Gusto ko na mag-shoutout sa Philippine Road Fighters Club and sa Honda Click Game Changer Philippines Laguna. So hindi ko na mapatagalin pa, simulan na natin. Meron akong 4 na tanong na ginawa na masasagot natin sa video na to. So una, ano nga ba ang pinost si DTI Cebu tungkol sa motorcycle top boxes? Good news ba ito or bad news para sa ating mga rider? Pangalawa, ano ang nilalaman ng LTO Memorandum dated March 15, 2016? Pangatlo, kailangan ba nating i-register ang ating mga top boxes sa LTO? Pang-apat, inuhuli nga ba ng LTO or HPG ang mga top boxes at magkano ang multa nito? Last January 7, 2021 is nagpost si DTI Cebu na ang mga motorcycle top boxes ay hindi kailangan dumaan sa BSP Mandatory Product Certification. Sa mga hindi nakakaalam, ang BSP or Bureau of Philippine Standards ay isang government body under the Department of Trade and Industry na sila ang gumagawa, nagpapatupad at nagpapakalat ng mga standardization sa ating bansa. So ibig sabihin is hindi na kailangan ng PS or ICC certification sa pagbebenta or pagdidistribute ng mga motorcycle top boxes. Good news po ba ito or bad news sa ating mga rider? So ito po ay good news para sa ating mga rider kasi hindi na po nire-require DTI ng kahit anumang certification sa pagbebenta or pagdidistribute ng mga motorcycle top boxes. Pero sa last paragraph ng post nila, sinabi nila na kailangan pa rin pa-inspect, pa-register at bayaran ng mga corresponding fees based sa LTO Memorandum dated March 15, 2016. So, bago ko ipaliwanag ang LTO Memorandum dated March 15, 2016 is gusto ko munang papanood sa inyo ang video ni Colonel Basita na ini-inform ang isang delivery rider tungkol sa kanyang top box. Let's watch! Brad, labas mo nga yung ORCR mo. Tingnan ko. Tingnan mo. Hindi nakawala dyan yung registration ng top box mo, ano? Tingnan mo, baka mali ako. Wala, ano? Oh. Anong company ka, bro? AB Cargo, sir. AB Cargo. Yung motorsiklo ba sa'yo o sa company? Company, sir. Sa company. Ganito ano, para hindi ka maperwisyo, maabala ka, magagastusan yung iyong company. Iparating mo dun sa boss na ang pwedeng hindi irehistro yung top box na katulad nitong sa akin. Saka yung TV box, alam mo yon. Pero yung katulad niyang box mo, dapat yan ipapa-inspection sa LTO. Tapos i-rehistro. Ang purpose ng inspection para matiyak ng LTO na ligtas yung iyong top box. Okay. Kapag hindi mo yan ginawa at ikaw ay natsempuhan ng LTO o kaya ng HPG. Ang HPG deputized ng LTO. Yung ginagawang panghuhuli ng LTO pwedeng gawin ng HPG. Okay? Ang multa niyan, sabi mo sa boss mo, 5,000. 5,000. Kaya mas mabuti pa
ipa-inspection nyo agad sa LTO yan at inyong iparehistro. Ang bayad ng registration sa top box bro, 100 pesos lang. Pero dahil updated ba yung iyong rehistro? Okay, updated naman yan, ano? May babayaran kang extra fee. Parang kung hindi ako nagkakamali, 100 plus. Kaya ang babayaran lang ng inyong company, mga less than 300 pesos. So kung gagastos ka ng less than 300 pesos, mag-aabala ka ng kalahating araw, ligtas ka sa 5,000. Okay ba yon? Malinaw sa'yo. Ang problema pa dyan, Brad, hindi naman lahat, talaga namang may tiwali na tagapagpatupad ng batas, di ba? Kapag ang nakachamba sa'yo ay tiwali, papipiliin ka. Magbibigay ka ng 2,000 o magmumulta ka ng 5,000. O anong pipili mo? Mapiperwisyo ka talaga. Kahit wala ka talagang pagpipilian. Kaya para mga more or less ilan ang motorsiklo ng company nyo? Ha? 6. 6. O kung mapagmulta lahat yan, malaking halaga, di ba? So, ang gawin mo, i-report mo agad sa boss mo. No? Para hindi kayo maperwisyo ng malaking halagang multa tapos may impound dyan. Okay ba yan? Bali, hindi mo pala alam na may violation ka. Nabigla ka. Takot ka ba sa pulis? Ha? Yun totoo. Yun totoo. Yung lolo mo, pulis din. Okay, ganito. Magtulungan tayo para hindi kayo nagkakaproblema, hindi naabala, hindi nagagastusan, sumunod kayo sa batas. Okay? Yung ba signal light mo, okay? O sige, hindi ko na inspeksyonin, may lakad pa ako eh. Okay? So, malinaw sa'yo. Ako si Colonel Busita. Oo, hindi ko trabaho yung magsita at manghuli. Nakakahiya naman, kernel ako, manghuhuli, di ba? Oo, so ang ko lang, yung mga katulad ninyo na may violation, hinahabol ko, tapos ay ina-advisean ko, hindi para ipahiya kayo, kundi para malaman nyo, and para maiwasan, at yung mga katulad mo, para hindi na rin mabala at mapagmulta ng 5,000, di ba? So yan mga sir, siguro naman may idea na kayo kung ano ang LTO Memorandum dated March 15, 2016. Pero para mas maintindihan nyo, ipapaliwanag ko pa ng mas detalyado. Ayon sa memo ng LTO, ang mga top boxes na ginawa para sa mga motorcycle at approved ni DTI ay hindi kailangan iparehistro at ulihin kung ito ay nakafix or securely attached sa motorsiklo, at kung ito ay may capacity ng kasya ang dalawang full face helmets. So ulitin ko ulit mga sir para mas clear. So ayon sa LTO memo, ang mga top boxes na ginawa para sa motorcycle at approved DTI ay hindi kailangang iparehistro at ulihin kung ito ay nakafix or securely attached sa motorsiklo, kung ito ay may full capacity na kasya ang dalawang full face helmets. Yung mga top boxes na nabibili natin sa mga motorcycle shops is hindi na kailangan ipa-register or pa-inspect sa LTO. So ito yung mga example sa mga top boxes na nabibili natin sa mga motorcycle shops. Pero mga custom-made top boxes na ginagamit ng mga fast food deliveries and couriers is subject for inspection and registration. And dapat ang mga custom-made top boxes na ito ay may dimensions na 2 feet in length, 2 feet in width, and 2 feet in height. So ito yung mga examples ng mga custom-made top boxes na kailangan ipa-inspect at ipa-rehistro sa LTO. So ang registration fee ng mga ganitong top boxes is 100 pesos. At kailangan ito makita sa ORCR ng mga motor na gumagamit ng custom-made top boxes. Magkano nga ba ang multa kapag ikaw ay nahuli ng LTO or HPG na gumagamit ng unregistered custom-made top box?
So based sa JAW 2014-1, ang multa niyan is 5,000 pesos. Kasi i-consider na unauthorized motorcycle accessories ang unregistered custom-made top box. So kung ikaw ay gumagamit ng custom-made top box, kasi pa-register mo na lang ito sa LTO sa halagang 100 pesos. Kasi naman mahuli ka ng LTO or HPG sa halagang 5,000 pesos. To summarize mga sir, is hindi hinuhuli at hindi kailangan pa-register ang ating mga top boxes na nabili natin sa mga motorcycle shops and accessories. While yung mga custom-made top boxes is kailangan pa-rehistro at ipa-inspect sa LTO. At dapat hindi mag-exceed yung dimensions ng mga box na ito ng 2 feet in height, 2 feet in length at 2 feet in width. At ang registration fee para sa mga custom-made top boxes is 100 pesos and ang multa is 5,000 pesos. Kung gusto mo itong video na to, i-hit mo na yung like button. Kung meron kang tanong, suggestions, reactions, or kung gusto mo magpa-shoutout sa susunod kong video, is mag-comment ka dyan sa baba. At kung ikaw ay napadaan sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, i-hit mo na yung subscribe button at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. And i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mo at sa mga kapwa mo riders para aware sila sa legality ng top box. Maraming salamat sa panonood. See you on my next video.